Iginiit ng ilan sa 11 respondent na idinawit sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera na walang nangyaring krimen. Aminado silang uminom sila ng iba't ibang klase ng alak pero nanindigang hindi sila gumamit ng party drugs. Tinutukan yan live ni Emil Sumangil. Emil? Mel, muling itinanggi ng mga kasama ng flight attendant na si Christine Dacera na may kinalaman sila sa pagkamatay ng dalaga na natagpuang walang malay sa bathtub ng kanyang hotel room sa Makati noong January 1. Para kina JP De La Serna, Romel Galido, Valentine Rosales at Clark Rapinan, mga kaibigan ni Christine Dacera at kasama niya noong December 31 year-end party sa isang hotel sa Makati. Walang krimeng naganap at namatay ang dalaga dahil sa ruptured aortic aneurysm, gaya ng lumabas sa autopsy report ng Philippine National Police. Sa pagharap nila kanina sa media, binigyan din nilang alcoholic drinks lang ang kanilang ininom at hindi raw ito nakaluan ng anumang party drugs. Pero ayon sa grupo, hindi nanatili sa kanilang silid si Dacera na room 2209. Tumawid daw ang dalaga sa room 2207 at sumama sa isa pa nilang kaibigan na si Edward Madrid, na nagsabing may ipapakilala siyang iba pang kaibigan na nasa silid na iyon. Ayon sa grupo, sobrang 5 beses na binalik-balikan ni Christine ang silid na ito hanggang sa siya'y sunduin na ng kaibigang si JP De La Serna ganap na alas 4 ng madaling araw. Ayon kay De La Serna, hindi na niya halos makausap noon si Dacera. Binitbit na niya ito mula sa hallway papasok ng kanilang silid. Dumiretso raw si Dacera sa palikuran at doon na naglagi hanggang sa matagpuan na siyang walang malay. Ayon sa grupo, hindi rin nila masabi kung ano ang nangyari sa kabilang silid kung saan nagtungo ng makailang beses si Dacera. Pero binanggit ng isa sa mga kaibigan ni Dacera na may isinumbong itong may inilaglag ang isa pa nilang kaibigan sa iniinom ng dalaga. Makikipagtulungan daw sila sa pulisya sa investigasyon. Malakas daw ang kanilang ebidensyang wala silang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Party drugs kasi first of all ako hindi naman ako nagaganon, and yeah, ang usapan inuman lang kami doon. Nawala po siya sa paningin ko from room 2209. Then sinundo ko po siya sa room 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, where's Tin? Ganun po yung pagkakatanong ko. Then all of a sudden, hindi nagsasalita yung kabilang room kasi siguro ayaw nila malaman ko kung nasan si Tin. Pero nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So after ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto. Then all of a sudden si Tin, bigla siyang humiga. So ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya. Mga 8 a.m., 8:50, mga ganyang oras, nasa bathtub siya and she's waiting na masuka. Na nakaganyan siya sa bathtub and then nasusuka siya and alam niyang susuka siya and then sabi ko, ano, kailangan mo tubig, inom, ganyan. So ina-assist ko siya ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, bumalik ka na sa room, bumalik ka na sa bed after niyan. And then siya mismo nag-i-insist na doon na siya magpapahinga kasi ayaw niyang masuka sa bed, ayaw niya maihi sa bed. Tumabi siya sa akin, then sabi niya, sis, parang I feel something, parang naiiba yung pakiramdam ko. I think mayroong I think naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Then sabi ko, who? And then sabi niya, I think Mark, gumanon siya sa akin, I think Mark. Then sabi ko lang sa kanya, GA, kung ano nung pinag-iisip mo, sabi ko. Ewan ko sa'yo, gumagano na ako sa kanya. Then, dinadma ko na siya. Bumalik na naman ako sa pagtulog. Yun, hindi ko na alam sunod na ano. Sino itong Mark na ito, please? Mark Anthony Rosales. Hanggang sa mga sandaling ito, Mel, yung binabanggit na Mark Anthony Rosales ay hindi raw nagpaparamdam sa grupo. Patuloy naman nating sinusubok na makunan ang kanyang panig. Mel. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.